Natapos ang ating last chapter sa Wistoria Wand and Sword, kung saan nag-dungeon expedition ang mga Thunder Faction. Si Will Surfort naman ay kaharap si Zeo, kung saan hindi niya pa din ito magawang mapinsala. Ipinakita din si Finn na pinapanood ang laban, at parang may alam ito na paraan, upang mapalakas ang kapangyarihang taglay ng ating bida. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Wistoria Wand and Sword, at ito ay ang chapter 48. Nagsimula ang chapter, kung saan sinabi ni Finn, na mapapansin kaya niya. Pakikinggan kaya niya ang tawag, upang palawakin ang kapangyarihan ng pangunahing damdamin. Matapos tumanggap ng napakalakas na atake ni Will kay Zeo, ay unti-unting nawawala ang kanyang kamalayan habang sinasabi sa sarili, na hinaharap ko ang lakas ng isang Magi Evander, at iisa lang ang paraan para malampasan ang kapangyarihang hindi masukat, ang pagpapalabas ng pilak na lakas. Paano ko ito magagawa? Bigla namang pumasok si Finn sa kanyang isipan at sinambit na hindi mo magagawa, sa sandaling ito, hindi mo pa natutupad ang mga kondisyon upang ma-access ang ikalimang pinagmumulan. Sinabi ni Will, na paano naman yung magic na sinabi ni Lihana na ginamit ko. Kung magagawa ko ulit iyon, siguro. Nagpakita din ang babae na tumulong kay Will noon na pinaghihinalaang si Queen Mercedes at sinabi na hindi mo magagawa. Hanggat hindi mo nalalaman ang iyong pinagmulan. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay nahulog si Will sa isang lugar na puno ng tubig, at sinasabi nito sa kanyang sarili, na ano na ngayon. May sapat na lakas ako, pero hindi ko magamit. Hindi ko maabot. Anong dapat kong gawin? Patuloy na lumulubog si Will paibaba ng tubig, ngunit biglang nagpakita sa kanyang likuran si Elf Arya, kung saan sinalon niya ang ating bida, at niyakap na kanyang ikinagulat. Pagkatapos yakapin ni Elf Arya si Will ng mahigpit ay sinabi nito, na Will, alam ko kung ano ang kinailangan mong pagdaanan upang makarating dito. Matapos magsalita ni Elf Arya, ay bigla siyang nawala sa tabi ni Will Surfort, at nagtataka ang ating bida kung bakit ito nangyayari, hanggang sa may napansin at nakita itong libro, na nasa kanyang likuran. Nang tignan ni Will ang libro, ay ipinakita nito ang kanyang mga alaala sa nakaraan, kung saan kasama ang imahe ni Elf Arya at ang mga laban na pinagdaanan niya. Ipinakita din ang kanyang mga malalapit na kaibigan, na kanyang pinagmasdan dahil maging si Rusty ay ipinakita ng libro. Habang pinagmamasdan ni Will Surfort ang kanyang nakaraan, ay sinabi nito sa kanyang isipan, na teka, anong ginagawa ko? Wala nang saysay, gaano man kalaki o kalakas ang kapangyarihan, hindi ko hahayaan na mawala ako sa tamang landas. Tatayo ako laban sa aking kalaban, at laban sa aking sarili. Palagi kong ibinibigay ang lahat ng mayroon ako upang protektahan ang mga taong mahal ko, upang sundan ang aking pangarap. Lumaban ako para makarating dito, at magpapatuloy akong lumaban. Pinilit ni Will Surfort ang kanyang sarili, upang lapitan ang mga libro na nagpapakita ng kanyang nakaraan habang sinasabi, na kahit pa lumakas ako, ay wala akong pakialam. Balikan mo ang kwento na inyong tinahak ng mga kaibigan mo. Ang lahat ng mga taong tumulong sa'yo, upang makarating ka sa kinaroroonan mo ngayon. Kung paano mo naging karunungan ang kaalaman. Kung paano mo natuklasan ang mga hindi mo alam. Binago mo ang mga iniisip at damdamin mo bilang lakas. Nagawa mo na ang lahat. At ito'y simula pa lamang. Buksan mo ang iyong aklat sa tamang mga pahina, at tandaan mo ang mga iyon. Biglang lumitaw si Lihana sa harapan ng ating bida, kung saan inabot niya ang kanyang kamay kay Will, na agad naman niyang nilapitan at hinawakan. Matapos hawakan ni Will ang kamay ni Lihana, ay naging kidlat ito na napunta sa kanyang palad, at pagkatapos ay unti-unting lumabas ang isang espada sa libro na nasa kanyang harapan. Matagumpay na nakuha ni Will Surfort ang espada na may kidlat na inilalabas, at ito ay mabilis na nagtungo kung nasaan pa ang mga ibang libro. Sinabi ni Will sa kanyang sarili, na basahin mo ang iyong mga alaala, at pagtapos ay pagsamahin mo ang mga iyon. Muling nagpakita si Elf Arya sa kanyang likuran, at maging si Julius ay nagpakita sa kanyang harapan. Sinambit ni Will Surfort, na samahan mo ako, Elf Arya. Ikaw din, Julius. Kailangan kong sumubok na maghukay ng malalim sa aking kasaysayan, kunin ang bawat mahikang alaala na kailangan ko, at buhayin ang mga iyon. Inabot ni Julius ang kanyang kamay, na agad namang hinawakan ni Will, at pagkatapos ay naglaho ito at naging isang tipak ng yelo.
Inilipat ang scene kay Zeo, kung saan ang pinakawalan nitong atake ay lumikha ng makapal na usok. Ito ay nasa himpapawid at sinabi na panibagong araw, panibagong tagumpay. Sa ilalim naman ng makapal na usok, ay naroon si Will hawak-hawak ang kanyang sandata na naglalabas ng makapal na usok dahil sa ice magic na mayroon ito. Sinambit ni Will Surfort na Prime Pathos, revived. Glaze with Tactical Reload. Ang yelo na bumabalot sa espada ni Will, ay lumikha ng imahe nina Julius at Elf Arya. Nakita naman ito ni Zeo at sinabi na binago ba niya ang kakayahan ng kanyang espada mula sa kidlat patungo sa yelo. Teka lang, hindi, imposibleng mangyari iyon. Nilapitan ni Zeo si Will Surfort, habang ang ating bida ay inilagay ang kanyang sandata sa kanyang harapan, at pagkatapos ay lumikha ito ng napakalakas na pagsabog na gawa sa yelo. Mabilis namang naramdaman ni Zeo ang ataking gagawin ni Will, kaya madali itong nakaiwas at nakalayo sa pangyayari. Sinambit ni Zeo na may mga tinatagong diskarte ang bata. Patuloy namang nanunood si Finn sa laban ng dalawa at sinaad nito na ang matinding bilis ng kanyang Wrath Bolt style ang nagligtas sa kanya, pero hindi na siya magiging ganoon kaswerte sa susunod. Nakita mo naman, ang tactical reload ay hindi lang simpleng pag-aayos ng kakayahan ng kanyang espada, ito ay higit pa roon. Pinapayagan nitong magpalit-palit siya ng iba't ibang elemento sa isang iglap kahit sa gitna ng laban. Si Will Surfort ay nanatiling nakatayo, hawak-hawak ang kanyang espada, at ito ay naghahanda upang gamiting muli ang kanyang Prime Pathos, revived. May mga kidlat ang nagsilabasan sa espada ni Will Surfort, at pagkatapos ay bigla itong naglaho. Si Zeo ay nasa himpapawid at hawak nito ang kanyang wand habang sinasabi na ito ay sobrang nakakatuwa. Si Will Surfort ay napunta sa likuran ni Zeo, na ikinagulat ng Master of Thunder, at pagkatapos ay ginamit ni Will ang kanyang Dual Whisk, Arges. Inihampas ni Will ang kanyang espada kay Zeo, at ito ay naglalabas ng napakalakas na boltahe. Pilit namang pinipigilan ni Zeo ang sandata ni Will, gamit lang ang kanyang palad, ngunit sa sobrang lakas ng kapangyarihang inilalabas ng ating bida, ay nagagawa niyang itulak si Zeo paibaba, hanggang sa makatuntong na sila sa lupa. Habang pinipigilan ni Zeo si Will ay sinabi nito na aba. Nakakagulat ang iyong ipinapakita. Unti-unti namang nawawala ang kapangyarihan ni Will sa kanyang espada, hanggang sa tuluyan ng napigilan ni Zeo ang kanyang atake. Itinulak ni Zeo si Will, at dahil naubos na ang kanyang lakas ay humandusay na lamang ito sa lupa. Habang pinagmamasdan ni Will si Zeo ay sinaad nito sa kanyang isipan na ang paulit-ulit na pagpapagana ng aking espada ay inubos ang lahat ng aking lakas, halos hindi ko na kayang gumalaw. Pero nagawa ko pa rin. Ang tinutukoy ni Will Surfort ay ang nasugatang palad ni Zeo dahil sa kanyang pinakawalang atake. Sinabi ni Zeo na magaling, bata. Nakuha mo rin ako sa wakas. Labis ang saya na naramdaman ni Will sa kanyang sarili, at napahawak ito ng mahigpit sa mga damo. Sinambit ni Finn na Cauldron, ikaw na masamang mangkukulam, nangyayari na lahat ng ayon sa plano mo. Pero siguro kapag tinuruan kang maghanap ng solusyon sa mga problema mo ng mag-isa, ito ang resulta. Isang eksplosibong kombinasyon ng Wand and Sword. Dito na natatapos ang Chapter 48 ng Wistoria Wand and Sword. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!